Hello mga kaguro, kumusta na po? Good news po dahil sa paparating na 2024 ay sana natin ang 6 na benepisyo na matatanggap nating mga awanin ng gobyerno. Ano-ano kaya ang mga ito? Una sa ating listahan ay ang salary increase nating mga government workers. Kung matatandaan ay nagutos nga si Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ng anumang pagtaas ng ating sahod sa 2024. At sinabi na rin mismo ni DBM Secretary Amina Pangandaman na posible ngang magkakaroon tayo ng salary increase. At naglaan na rin ng budget ang DBM ukol dito sa halagang 17 billion pesos bilang initial allocation. So sa paparating na 2024 ay sana natin yung magiging salary increase natin. At kung ang katanungan na kung magkano ba ang magiging increase ay wala pa pong siguradong sagot mula sa ating pamahalaan. Pero may ilan na nagsasabi na ito raw ay magiging 2% hanggang 8% na increase ng ating buwanang sahod. Pangalawa sa ating listahan ay ang ating uniform and clothing allowance. Sa mga nakaraang taon, ang natatanggap nating uniform and clothing allowance ay nagkakahalaga sa 6,000 pesos. Pero ngayong 2024 ay sana natin ang magiging pagtaas nito. Ito ay ayon na rin mismo sa sinabi ni DBM Secretary Amina Pangandaman na sa darating na 2024 may pagtaas nga yung ating clothing allowance na nagkakahalaga sa 1,000 pesos. So ang matatanggap nating uniform and clothing allowance sa 2024 ay magiging 7,000 pesos na. Ito ay base na rin mismo sa nakalaang budget para sa 2024 na inilaan ng DBM para may sakatuparan ang pagtaas ng ating uniform and clothing allowance. Pangatlo ay ang personal accident insurance mula sa GSIS. Dahil kung matatandaan sa ginanap na MUA signing ng DepEd at ng GSIS, ay pinangako ng GSIS na sila ay magbibigay ng halagang up to 100,000 pesos para sa accidental death o dismemberment kung sakali mang maaksidente ang isang GSIS member, o di kaya ay medical reimbursement feature for accident-related injuries na hanggang 30,000 pesos. Para maibsan man lang ang gastusin ng isang GSIS member, kung maaksidente ito work-related man o hindi. Pangapat sa ating listahan ay ang pangakong medical insurance program ng GSIS. Dahil sinabi mismo ni President at GSIS General Manager Rick Veloso na kung sakali mang ma-hospital ang isang GSIS member, ay at least may maibigay na tulong ang GSIS na medical insurance over and above PhilHealth. So sa darating na 2024, ay sana po totohanin talaga ng GSIS ang kanilang mga naging pangako dahil malaking tulong po kung sakali mang tayo ay magkakaroon ng medical insurance over and above PhilHealth. Panglima ay ang pagtaas din ng ating teaching supplies allowance o kilala rin bilang cash allowance. Dahil kung matatandaan, aprobado na ito sa Senado at sa Committee on Ways and Means sa House of Representatives. At ang natanggap naman nating cash allowance sa ngayong taon ay nagkakahalaga sa 5,000 pesos. Pero sa taong 2024 ay sana natin ang pagtaas nito na nagkakahalaga sa 7,500 pesos. At para sa mga susunod pang mga taon, ito ay magiging 10,000 pesos na. Ito ay ayon na rin mismo kay Senador Win Gatchalian na isa sa mga author ng ganitong panukalang batas. Pang-anim at panghuli sa ating listahan ay ang matatanggap nating performance-based bonus o PBB 2022. Kung sakaling magiging eligible ang DepEd para rito, ay saan din natin ang magiging pagtaas nito. Dahil kung matatandaan na noong taong 2022 ay mayroong pagtaas sa ating mga sahod. So expected na po na kung makakapasa sa eligibility rating ang DepEd, ay siguradong may pagtaas din sa matatanggap nating PBB 2022. So ayan mga kaguro, ang 6 na listahan na aabangan natin sa 2024. Una ay ang salary increase nating mga kawani ng gobyerno. Pangalawa, ang pagtaas ng ating uniform and clothing allowance. Pangatlo ay ang personal accident insurance mula sa GSIS. Pang-apat ay ang pangakong medical insurance program ng GSIS over and above PhilHealth. Panglima ay ang pagtaas din ng ating cash allowance. At ang panghuli ay ang increase din sa matatanggap nating PBB. So hanggang dito na lang muna mga kaguro. Salamat po sa panonood.